Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong grupo na ito. Ito pong unahin po nating painggan ang pahayag po ni Dilima, mga tambay. Bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Hindi po ba? Noong mga nakaraang araw po, ay panay po ang batikos niya sa Korte Suprema na hindi raw po ayos ang ginagawa at lalong-lalo po yung desisyon po ng Korte Suprema ay binabatikos niya rin po, mga tambay, yung paglabas po at talagang hindi sumasang-ayon po sa Kongreso at sa Senado ang ginagawa nilang impeachment sa Vice President. Kung ano-ano po ang pinagsasabi niya na pahayag sa Korte Suprema, bigla pong nagbago ang ihip ng hangin, mga tambay. Bigla pong nagbago at ngayon po ay natanggap niya na po ngayon. Natanggap niya na po ngayon ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit kaya? Hindi kaya siya natatakot lang kaya? Baka masunod siya? Kaya Larry Gadon na nadisbar at nagmamarunong sa Korte Suprema? At painggan din po natin yung mga alipores, mga kababayan. Buhay na naman sila sa karsada. At isama rin po natin yung mga tinatawag na salot umano na mahigit 50 taon na laging nasa karsada, mga kababayan. Gamit ang ating mga anak. Isama rin po nating komentuhan. Unahin po muna natin painggan si Dilima, mga tambay. Ito po. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Tama. Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Yan po, mga tambay. Tama si Dilima eh. Lahat po na sinabi niya ay pumatama po sa kanya. Kailangan po talaga may managot. Lalong-lalo po sa may mga issue at kaso. Hindi po ba? At napakarami pong issue nito. May issue po ito sa pulburon. May issue rin po ito sa kaperahan natin. Di po ba sa COA? Napakarami rin pong issue ng corruption ito. At iyan po ay meron pong issue sa COA yan. Di po ba? At lalong-lalo sa pulburon. Lahat po ng sinasabi niya ay tumatama po sa kanya, mga kabayan. Ngayon, narinig po natin na iba na po ang pananaw at inamin po nila, inamin na po mismo ni Dilima na nagkamali ang Kongreso, mga kabayan. Hindi ayos ang kanilang impeachment. Ikaw ba naman, abogado ka? Naging DOJ secretary ka pa. Alam mo ang rules of impeachment. Isa lang ang kailangan sa loob ng 1 taon. Kung totoong tunay at sinasabi nyong makatotohanan ang isinampa nyong impeachment. Kasama po sila nagsampa dyan eh, yung grupo po ni Dilima. Hindi po ba? Kung makatotohanan yan, bakit po pinarami nyo? Bakit nyo pinarami? 1, 2, 3, 4 na impeachment? Bakit? Kasi hindi totoo at gawa-gawa lang ito umano nila. Hindi po ba? Isunod po natin itong grupo. Kagrupo rin po nila ito eh. Yung lumalabas na naman sa karsada, isama na po natin komentuhan itong mga naglalabasan sa karsada ngayon, mga katambay. I-set up ko lang po, mga kabayan. What were you thinking for salary? Hanapin po natin. What were you thinking about salary? What were you thinking? Eto, ayan. Ayan na, lumabas na sila. Naglalabasan at nagngunguwian pa. Nakanguwi pa yata, mga tambay. Naglalabasan na naman. Mga tambay, hindi po natin ito nakikitang lumalabas para po sinasabing sila'y makabayan at napakaraming issue ng korupsyon sa gobyerno ngayon. At ito po yung mga walang awa. Hindi po kinu-question ang flood control
na milyong-milyong Pilipino ang nalulubog sa baha. Wala po silang pakialam dyan. Itong mga sinasabing mga nagmamahal daw sa bayan, mga katambay. Ito po yung tinaguriang mga salot umano na mahigit 50 years sa ating bansa. Totoo kaya yun, mga katambay? Mga salot daw po ito umano. Gamit pa ang ating mga anak na brainwash nila. Kasama po ng grupo yan. Grupo po yan umano nila Risa Hontiveros, Makabayan Black, at nang nagsalita na napakagaling na si De Lima, mga kababayan. At kasama rin po sa mga nag-impeach yan sa Vice President. Pakinggan po natin. Kasama natin ngayon yung Tindig Pilipinas at iba't ibang grupo sa ilalim nito para kondinahin yung nangyaring pagbabasura, pagbabalahura sa ating konstitusyon kahapon. Yung nangyaring pagbaliwala sa separation of powers, yung nangyaring pagbaliwala sa sariling desisyon ng Supreme Court. At narito tayo para sabihin na ipagpapatuloy natin ang panawagan at pagigiit na panugutin dapat si VP Sara Duterte sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. At tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasabay nito, gusto natin ipaalala sa taong bayan na ang konstitusyon kahapon ay binali ng Korte Suprema na kanilang baguhin ang interpretasyon, na kanilang baguhin ang mismong House Rules, na kanilang baguhin ang mismong procedure ng impeachment para paboran ang isang nagnakaw at isang nang-abuso sa kapangyarihan. Gusto rin natin ipaalala sa mga taong bayan na dapat tayong mag-iit at singilin ang mga justices ng Supreme Court sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Ano sa parang, sir, ang implication ng taong Napakalaki ng implication ito sa taong bayan sapagkat nakita natin na pwede palang tumakbo ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno sa Korte Suprema at doon magtago sa mga procedural at technical issues. Nakita ng taong bayan na pag pala nangailangan tayo ng sandigan sa katarungan, hindi na pala yun ang Korte Suprema. Sir, di nag-push through sa Senate, sir, na impeachment. Ano yung We will continue yung pag-hold accountable kay Sara Duterte sa iba't ibang mga legal processes. Kasama dyan yung patuloy na pag-file ng mga criminal complaints at iba pang mga civil cases dahil sa kanyang corrupt practices na ginawa nung siya ay nasa DepEd hanggang siya ay nasa Vice President's office. Mga kababayan, magbantay po tayo. Nangyayari po muli ang tokha. Nangyayari po muli ang impunity. Kung dati ang impunity ay sa pagpatay na walang habas, ngayon po ang impunity, ang kawalan ng pananagutan ay sa pagnanakaw at pang-abuso sa kapangyarihan. Yeah, mga tambay, yung naanguwi po, si Sir Danya. Naanguwi, mga tambay. Marami na po yata nakuhang pera ito. Mga tambay, galit na galit po sa issue raw po ng pagnanakaw. Mismong COA na nagpatotoo. Hirap na hirap nga nilang patunayan. Kaya nga nagkandaleche-leche ang kanilang impeachment. Hindi po ba? At nagtatanong din po tayo dito kay Sir Danya. Nasaan na kaya yung pera na napunta po dahil pumirma rin po siya. Pumirma po siya sa impeachment. Hindi raw po bababa sa 150 million ang bigayan po dyan. Ayon po kay Representative Toby Tiangco. Mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo dito kay Cardenia. Hiyang-hiya naman tayo dito, mga tambay. Siya nga yung napakaraming nakuhang pera diyan sa Kongreso na hindi natin alam kung saan niya dinala. At yung eto nga po, mga tambay, hindi kaya nakakausap itong grupo na ito. Si De Lima, nakagrupo nila, ay umaamin na napakaraming maraming palpak. Hindi po sang-ayon doon sa konstitusyon ang ginawa po nilang proseso. Mga technical, di ba? Halos technical ang ginawa nila na pagsampa ng impeachment. Aminado naman po si De Lima Umamin siya. Dahil nung mga nakarang araw, binabatikos siya ang Korte Suprema. Ngayon po, sumasang-ayon na po siya sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga po tayo nagtataka bakit kaya biglang nag-iba ang ihip ni De Lima? Bakit kaya? Natatakot kaya siya sa Korte Suprema? Mga kababayan,
na masunod siya kay Larry Gadon, madisbar at mabuksan ang kanyang mga issue ng anomalya sa gobyerno, mga kababayan, hindi kaya. At dito naman po, nakagrupo ni De Lima, itong nasa karsada ngayon, na mga salot umano ng matagal ng panahon sa ating lipunan. Ngayon po, buhay na naman po ang mga salot sa karsada umano. Mga salot umano. Hindi ba? Kasi po itong mga salot na ito, umano, mga kabayan, yumayaman. Nakita nyo po? Yumayaman sila. Panay ang batikos po sa mga sinasabing korupsyon ng Vice President. Pero sila po yung nagyayamanan. Yumayaman po yung mga yan. Yung mga salot na yan, umano, nagyayamanan po yan. Gamit ang pera po natin. Pera ng taong bayan, taxpayer. Taxpayer money na ibubulsa po nila, umano. Kaya dito po mga tambay, nakita nyo po, naglalabasan na naman ang mga salot na grupo, umano ni De Lima. Kasama ni Hontiveros at Makabayan Black. Ibang klase po. Naglalabasan na naman. Kaya ang tanong po ng taong bayan, how much? Magkano kaya ang mga naibigay rito sa lumabas na naman, mga kababayan? Naglabasan na naman para questionin ng Korte Suprema. At sasabihin nila ay yun daw po ay boses at sigaw ng taong bayan. Parang hindi naman po totoo. Yun po ay boses po ng CPP, NPA, NDF ang daladala po nila, umano. Hindi po ba? Yun po ang katotohanan. Boses ng CPP, NPA, NDF ang karga-karga po, umano, ng mga tao na yan na ngayon ay nagwawala na naman. Hindi po ba? Kung talaga pong yung mga tao na yan ay naghahanap ng malaking korupsyon, mga kababayan, yung mismong Vice President na pinatotohanan na po ng COA at pinupuri pa ng COA sa paghawak at pag-shoulder ng Office of the Vice President ay pinupuri ng COA. Yung mismong napakarami ng issue ng korupsyon, ayaw nilang batikusin. Lalong-lalo po yung Kongreso, nanahan dun itong mga ito. Yung 2025 national budget, dapat po ilabas na po ng Korte Suprema yan. Dahil po ngayon, binabatikos po kayo ngayon, Korte Suprema, ilabas nyo na po yung desisyon noong 2025 national budget nang malaman na po ng taong bayan ang mga itinatago nitong mga congressman na ito. Ito pong mga party list na ito, representative. Malaman na po namin, mga kababayan, malaman na po natin kung gaano po karami ang mga naibulsa nitong mga tao na ito, mga kababayan. Di po ba? Kaya po dyan sa ginagawa po na yung pagrarally yan, may kapalit pong pera yan, mga kababayan. Hindi naman po lalabas yung mga tao na yan dahil yan pong mga makakaliwa na yan umano. Iba na po ang panahon natin ngayon. Pera-pera na po yung mga yan. Hindi po lalabas ng basta-basta karsada yung mga yan kung hindi po magkakapera yung mga yan, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Pera po ang umiiral na po dyan. Kaya nakikita nyo po na sinasabi nila na sila makabayan at naghihiyaw na naman sa karsada, mga kababayan. Sa dami po ng issue ng korupsyon, hindi sila nagpunta ng karsada. Bakit ka ngayon magtataka? Bakit po ba ngayon katakataka? Hindi po ba katakataka ngayon? Bakit po sila biglang lumabas at batikusin ng Korte Suprema? Dahil dito sa desisyon kay BP Sara. Bakit? Nakapagtataka? Hindi po ba? Pera-pera. Yung malalaking issue ng korupsyon, ayaw nilang buksan at ayaw nilang batikusin sa karsada. Katulad ng flood control na yung sinasabi nga natin, mahigit ilang milyon ang nagsasakripisyo sa kakulangan ng mga proyekto na sinasabi nilang napakaraming flood control. Binatikos po ba ito ng mga sinasabi natin ngayon na mga nguwe? Mga sinasabing makabayan sila at galit sa korupsyon? Wala bang nakitang korupsyon ito sa proyekto ng flood control man lang ng DPWH? Itong mga salot na ito, mano? Walang kabibig-bibig? Hindi po ba? At wala silang kabibig-bibig sa lahat ng issue ng korupsyon.
ng gobyerno natin ngayon. At lalong-lalong wala silang kabibig-bibig. Sa dati nilang isinusuka, sinusunog pa ang mga pagmumuka nitong mga salot ng lipunan na ito umano. Yung pamilya Marcos na napakatagal na panahon na sinusunog nila yan umano. Pero ngayon, wala po silang yaw-yaw. Pati ang issue po ng pulburon ng First Family ay hindi po nila isinisigaw sa karsada. Hindi po ba nakapagtataka? Kaya nga po ngayon, yung mga nagsasabi na sila'y makabayan at para sa bayan, tingnan nyo po ang mga itsura. Naglulusugan, nagtatabaan, nakanguwi pa yung iba dahil sa dami na nakuhang pera umano. Hindi po ba? Ang mga itsura, pera-pera na. Tumatakbo na po sila at kumikilos na po sila kung sino po ang magbabayad umano sa kanila. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang nangyayari po sa ating bansa. Ang ating pera ay napupunta lang po sa mga masasamang politiko umano. Puro pamumulitika. Katulad po nito, sila po ang nagko-question sa Supreme Court. At sila rin po ang nag-i-impeach sa Vice President. Itong grupo na ito, kasama si De Lima. Sila rin po ang nag-file ng impeachment. Sila rin po ang gustong masunod ay sila pa rin. Saan ka nakakita nun? Kung hindi ba ito yung mga gago at bobo at mga walang hiya umano? Ikaw na yung nag-i-impeach, ikaw na yung nag-file ng impeachment. Ikaw pa yung tatayo ngayong hurado. Tapos ngayon, pagka kinwestiyon na napakaraming technical, ang ginawa niyong impeachment ay sobra-sobra at hindi naayon sa konstitusyon, galit na galit ang mga nag-impeach. Sila ang galit na galit. Hindi ba mga gago, tanga at bobo ito at napakawawalang hiya umano? Ginagawa pong tanga at bobo ang mga taong bayan, ang mga Pilipino. Kala mo silang matatalino. Darating din ang panahon nyo. Katulad na sinasabi ni De Lima na dapat ay may managot, lalong-lalo yung mga may kaso, lalong-lalo yung may mga kaso na mga pagnanakaw at ng pulburon. Darating ang panahon, yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang inyong panahon ay lilipas. Darating ang panahon nyo at kayo naman ang inuusig ng batas. Lalong-lalo po itong grupo ng napakatagal na po, mahigit 50 taon na po, pinarurusahan ng ating mga anak, ang ating mga buwis, tayong mga Pilipino, ang nagsasakripisyo. Sila naman po ngayon ay nagtatamasa sa ating pera, sa ating buwis. Para lang masabi na sila'y makabayan. Mga huwalang ya ito, mga umano. Mga huwalang ya na. Hindi na po para sa bayan ang kanila po pinaglalaban. Para na po sa kanilang kapakanan at para na po sa kanilang bulsa na po. Mga kababayan, ganyan po sila ngayon, mga salot ng lipunan. Mga umano. Muli po mga tambay, wala naman po tayong aasahan dito. Kaya lang po, kinomentohan lang po natin dahil tinatangkilik ng media. Diyan ka magtataka sa mga media natin ngayon. Mas tinatangkilik ang mga salot, walang ya, umano ng lipunan kaysa sa mga tunay at matitino na lingkod bayan ng ating bansa. Mas pinapaboran pa ng karamihang media, mainstream media natin, ang mga walang ya, ang mga may kaso ng pulburon, ang mga magnanakaw, ang may grupo ng napakaraming chinugi sa mahigit 50 taon. Mas tinatangkilik ng media, mga kababayan, nakapagtataka. Dahil kaisa na rin po yata ang karamihang media sa ating bansa. Itong mga grupo na ito. Muli po mga tambay, yan po ang ating kinumentuhan. Isang De Lima na biglang nabago ang ihip ng hangin. Bigla pong sumang-ayon na sa desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nung mga nakarang araw ay binabatikos niya ito. Bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Bakit kaya? Ngayon, yung kanyang grupo ay patuloy pa rin po nasa karsada. Hindi pa napagsasabihan ni De Lima. Ginagawang tanga
ni Dilima ang kanyang mga alipores. At ginagawa pong tanga ang mga Pilipino, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po sa inyo. Mga kabayan, ingat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At muli po, ang ating panalangin at dasal ay pag-isahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay maingatan po, lalo-lalo po ang kanyang buhay, madugtungan, kalakasan, at mailayo po sa kapahamakan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, ingat po tayo. Paalam po muna. Happy weekends. Bye-bye.